Binabantayang invest na si 92W nanatiling stationary pero nanatiling mataas ang tsansa na mag-iisang malakas na bagyo. At bagong low pressure area na mataan din sa bandang Marshall Islands na kasunod ni 92W. Magiging aktibo din ba yan? Alamin. Ilang scattered isolated showers magpapaulan sa ilang bahagi sa silangan ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas at ilang bahagi ng central nito ng Visayas at kanluran ng Mindanao at Visayas. Pero sa ilang bahagi ng Northern Luzon, patuloy ang katamtaman, hot humid na panahon, pero may mga inaasahan pa ring mga isolated at localized thunderstorms sa bandang hapon gabi o madaling araw. Wala pa rin tayong inaasahang pag-iral ng malakas na habagat pero southwesterlies patuloy pa rin na umiiral sa kanluran ng bansa. At ang silangan naman patuloy ang easterly trade wind na nagbubunsod ng ilang water vapor. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, June 18, 2026. Ang oras nating boss may umaga ay alas 11:23 na ng umaga. Patuloy tayo na magiging maaraw at balinsangan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon, although may taas pa rin ang forecast natin na magkakaroon tayo ng mga partially rain or mga ilang isolated rain showers, mga bandang hapon po. Kaya mataas pa rin ang forecast natin ngayong Thursday na magkakaroon tayo ng 90% chance daw ng pag-ulan hanggang this coming weekend daw na matataas ang chance na pag-ulan. So, patuloy pa rin ang gantang weather system dahil manipis po yung ating habagat sa kanluran na may southwesterly trade wind. Manipis ito at easterlies naman sa silangan. So, asahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang katimugang bahagi ng Luzon o southeastern Luzon at eastern Visayas. Ganon din sa may bandang kanluran pa rin ng Visayas at Mindanao. Makakapagpatuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at maulap na himpapaborin. Sa ngayon, hindi available yung Doppler radar. Well, baka naka-maintenance si Pag-asa sa kanilang Doppler radar. Yan, medyo offline yung data. Kahit tingnan natin sa pinaka-website ni Pag-asa ay hindi rin active ang kanilang Doppler radar. So baka nag-under maintenance po sila. Yan, hindi gumagana yung kanilang Doppler radar. So medyo konting pasensya muna, baka under maintenance muna sila kaya walang available Doppler radar. So medyo blind po tayo sa mga area na posibleng ulanin. Magbabase lamang tayo sa active na CMMS Doppler. Meron naman tayong backup na CMMS Doppler at mukhang hindi rin yata active yung CIMMS. Yan. So baka mamaya magbabase lamang siguro tayo sa active na satellite imagery. Well, kung titingnan naman natin sa mga pagkulog at pagkidlat, mapapansin naman natin na may mga patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat na nadetect ng aking lightning detection o ng aking lightning detector sa Caloocan. Although mahigit 300 km po ang pinakamalapit na nadetect sa amin sa Caloocan, pero mapapansin natin ang bandang silangan o timog silangan ng bansa ay nakakaranas sila ng mga pagkulog at pagkidlat. Kabilang na ang bandang Catanduanes at ilang bahagi pa rin ng Camarines sa Sur Region at sa baybayin po sa silangan ng Visayas. So medyo nakakaranas ng kaulapan o maulap na yung papurin siguro dyan at may mga ilang manakanaka na localized thunderstorms. Kung titingnan natin sa ating real-time na lightning detection system natin, mapapansin natin na mayroong kasalukuyang pagkulog at pagkilat dito sa may bandang Catanduanes, yan, malapit sa Karamuan at bandang Pandan, yan. Ingat na lamang po, baka nakakaranas tayo ng malawakang pag-ulan yan. I-activate natin ang satellite imagery ng NOAA. Pansin naman natin mga folks ang maulap na paligid sa Catanduanes at ilang parte pa rin ng Bicol region na yun. Kaya medyo isolated rain showers at mga ilang localized thunderstorms ang medyo umiiral ngayon dyan. Ayan. I-activate natin yung NOAA AVN. So despite na offline yung Doppler, medyo may nakikitaan naman tayo dito na patunay na maulap at nakakaranas na mga ilang light to moderate showers and some heavy rain na hindi naman tumatagal ng more than 30 minutes ang umiiral dito sa bandang Bicol region. At may mga kaulapan na umaabot dito sa bandang Quezon Province at bandang silangan ng Metro Manila kaya
kaya masyadong malayo at medyo gloomy ang paligid nito sa may bandang Quezon Province. Pero sa may bandang kaluran natin sa Metro Manila, medyo maaraw at maalinsangan tayo. So patuloy pa rin naman ang medyo maulap at may southwesterlies pa rin na umiiral. Kaya lang hindi nga lang masyado malapit dito sa kanluran ng Luzon, kaya hindi natin masyado ramdam yung epekto ng easterlies na nagbubunsod ng localized thunderstorms dyan, at sa may bandang Visayas ay nagdudulot sa kanila ngayon ng kalat-kalat na mga isolated rain showers. So by the way, meron tayong at least 67 lightning strikes na recorded sa amin sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy, medyo windy, pero mapapansin naman natin yung average around 10 kilometers. So medyo may bugso tayo ng hangin. At few clouds at gloomy ang umiiral, pero hot humid ang umiiral sa amin sa Caloocan. Makikita sa live CCTV snapshots. Sa lowest temperature na naitala ng weather station kaninang 4:23 AM ng madaling araw, pinakamababa na ang 27.1 degrees Celsius. Pero kahapon, maalinsangan kami o mainit ang temperatura, umabot ng 35.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3 o'clock PM eksakto. Meaning, ang aming heat index, well, napakagrabe, 52.2 degrees Celsius pa rin ang aming heat index kahapon. So, kung papapansin nyo po, yung ating station time record sa ating heat index, ang pinakamataas sa amin kahapon ay yung computed, pag sinabing computed heat index ay nasa 45.3 degrees Celsius ang computed. Pero instrumentation reading namin ay pumalo nga po ng 52 degrees Celsius po. Titingnan naman natin sa ating init factor as of 10:56 AM sa aking aparato mismo sa Caloocan, 46.2 degrees Celsius po ang aming kasalukuyang instrumentation reading ng aming heat index. So halos malapit sa forecast ni ECMWF na 45 degrees Celsius ang expected daw na kasalukuyan naming magiging heat index. So danger pa rin po yan at napaka maalinsangan. Sa maghapon, papalo pa rin daw ng 48 degrees Celsius yan. Starting yan, mga alauna hanggang alas 2 ng hapon. So very obvious naman po mga folks. Pero sa automatic weather stations ni Pag-asa, inaasahan natin highest index sa kasalukuyan ay nasa 51 degrees Celsius daw sa Romblon as of 7 o'clock, or sa Iloilo na may 45 degrees Celsius sa San Enrique, Iloilo as of 10 o'clock ngayong umaga. So kung pagbabasehan natin yan sa Romblon, yung forecast, pwede nating silipin yan sa bandang Romblon, yung forecast nila. Makikita naman natin dito, mababa ang forecast sa may bandang Romblon. Nasa 34 to 41 degrees Celsius lamang daw ang pinakamataas. So yung actual instrumentation reading, hopefully naglalaro lamang sa 41 to 45 degrees Celsius. Base na rin yan sa forecast sa data feed ni Pag-asa. So mukhang tugma naman sa ngayon, pero maalinsangan pa rin at mainit ang temperatura mga folks. So ingat pa rin, wag masyadong magbibilad at uminom na lamang ng maraming tubig just in case po para may iwasan tayo ma-dehydrate. Although maulap dyan sa inyo at medyo mataas ang kaulapan at tsansa ng localized thunderstorm sa maghapon. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Streams in past 24 hours, na numero 1 pa rin ang Tugigaraw sa may pinaka-highest air temperature na 37.1 degrees Celsius. Patuloy pa rin ang parang napakainit na alinsangan pa rin sa kanila. At sa lowest temperature sa Baguio ay 17.4 degrees Celsius, almost stationary. At sa Inulan naman ang Kalapan, so bandang Oriental Mindoro siguro yan, at 68 mm total rainfall. Wala kaming naging pag-ulan sa Caloocan, so within 7 days na natiling nasa 32.4 mm lamang ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Sa bandang Apari naman ay nakatotal sila ng 13.4 km per hour. Halos kapantay lamang sa Caloocan ang mabugso na average wind speed na may 10.4 km per hour kami in 1 hour average. So halos dikit lang. Pero nangunguna pa rin ang Apari na may 13.4 km per hour. Samantala sa ating outside humidity, 73% tayo. Medyo katamtaman. Wala itong pinagbago since last hour. At mataas ang ating atmospheric pressure ng bahagya at 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Again, nanatiling maximum high tide po tayo ngayon. Gaya ng ating nireport noong isang araw, ay lagpas pa rin sa 1.4 to 1.5 meters po ang sea level niyan. Delikado po, lalo na sa maalong bahagi po ng silangan ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Yan.
Sa extreme northern Luzon naman, bandang kanluran po ng Ilocos Region. Delikado po dyan ang La Union. Ingat po dahil mataas ang sea level natin. Malalim ha, above 1.4 meters po. So napakadelikado niya, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat lamang at sa mga maliligo. Konting alalay dahil nakamamatay po ang ganyang kataas na sea level, lalo na kapag sinabayan pa ng maalon na karagatan. Lagi tayo nagpapaalala dyan. So maganda naman ating air quality, hindi kagaya nung nakarang araw. So double check natin na mukhang kumalma naman yung ating air quality, hindi kagaya nung isang araw. So in past 24 hours, at least moderate lamang ang ating air quality. Yan, kung mapapansin nyo po ay in past 24 hours, mataas yung ating air quality, nagmo-moderate and unhealthy. Ngayong araw ay medyo kumalma siya. Pero in past 5 days, medyo tumaas po yung ating air quality. Ngayong araw lang siya medyo kumakalma na naman po uli. So okay lamang po yan. Yan, magmas na lang po tayo sa mga sensitibong mga baga, mga folks, para maiwasan. Mukhang may problema yung aking temperature. Yan, mukhang hindi gumagana na naman yung ating temperature mula kanina madaling araw. So kailangan nating ayusin to mga folks. Pero gumagana yung ating air quality, gumagana. Pero yung ating high growth sensor mukhang hindi na naman yata gumagana. So dapat nating ayusin yan sa lalong madaling panahon. Baka nawala na naman ng contact yung ating sensor. Yan. So mukhang walang data. Ayun, naging abnormal po yung temperature, meaning walang pumapasok na data. So mukhang hindi gumagana yung ating high growth sensor sa ating air quality sensor. So ayusin natin yan mga folks. Samantala sa ating namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at lulubog po ito mamayang 6:27 PM. At ang ating moonrise and moonset, dahil waxing crescent na po tayo, 12% illuminated. Kaka-moonrise pa lamang po nito kanina at 8:36 AM at lulubog po ito mamayang gabi at 9:43 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, well, magiging maulap ang ating maghapon daw na may localized thunderstorms at 87 to 90% chance of rain. Well, hopefully pumasok po dahil ilang araw na naman tayong hindi inulan sa Metro Manila. Bukas ng Biyernes, partly cloudy daw ang ating araw, pero pagdating ng bandang hapon, localized thunderstorms daw na may 84 to 90% chance of rain. High sa lowest pressure expected maglalaro between 35 degrees Celsius, so medyo mainit tayo dito sa Metro Manila. Hanggang bukas at lowest pressure expected ay maglalaro 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin ang ilang kaulapan na umiiral dito sa bahagi ng Southeastern Luzon at Visayas. Mapapansin natin ang bandang Bicol region kabilang ng Catanduanes, Legazpi hanggang Sorsogon. Maulap tayo dyan, gloomy at inaasahang may mga light to some moderate rain showers ang iiral kabilang na ang most of Southern Luzon mula sa may bahagi nga po ng Masbate at Romblon area. Eastern Visayas, magiging maulap tayo, may mga ilang gloomy at light to moderate rain showers tayo at expected din na localized thunderstorms lalo na sa silangang baybayin na yan ng Eastern Samar, lalo na sa northern part ng Lawag. So magdala na naman ng payong, although very isolated lamang and scattered ang mga pag-ulan. Ganon din sa buong bahagi ng Leyte, Cebu area at western sections na kung saan nakakaranas ang bandang Surigao region, kabilang na ang bandang Negros Oriental sa may bandang San Jose, pababa na yan ng bandang Dumaguete at Siquijor. Mga ilang light to moderate rain showers lang naman na nakikitaan natin dito, kabilang na ang bandang Cebu sa may bandang Mandaue pa rin at Cebu City mismo at Bohol. Magdala lamang ng payong pero iwasan na lang natin masyadong magbilad dahil medyo random ang magiging maaraw bilang maya-maya magiging maulap po. Kabilang na ang Iloilo at most of Capiz area. Kabilang na dyan sa may bandang paligid ng President Rojas, paligid ng Capiz at ilang bahagi ng Balasan, Batad at Lemery. So magkaroon man ng mga mahihinang katamtamang pag-ulan ay magpaing na lamang po mga folks. Sa may bandang Kalura naman ay mula dyan sa bandang Aklan o Antique, bababa na yan ng bandang Aynii, medyo partly cloudy to mostly cloudy din tayo. Pero generally, moderate at gloomy ang panahon natin. Ganon din dito sa bahagi nga po ng Bacolod, pababa na yan ng bandang La Carlota at Himamaylan sa Negros region. Sa bandang Mindanao naman, although maulap din at kalat-kalat pag-ulan ang naka-forecast sa may localized thunderstorms sa buong Zamboanga Peninsula,
Take note na lamang po, kagaya na ng kahapon, halos stationary. Magiging partly cloudy to sa mostly cloudy din ang buong bahagi ng Northern Mindanao. Although medyo mas hot humid kayo dyan, maaraw at medyo maalinsangan, kabilang na ilang bahagi ng Surigao del Norte at kabilang na ang most of Agusan del Norte at Agusan del Sur, pababa na yan ng bandang Davao de Oro sa bandang Compostela Valley. Partly ito mostly cloudy rin ang ilang bahagi ng Davao Region, kabilang na ang City of Davao at ilang bahagi pa rin dyan sa bandang katimugan ng Davao del Sur at Davao Occidental. Although mas hot humid po kayo, medyo umaaraw sa inyo at hot humid, pero magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy po tayo at all times kabilang ng Sorsogen area. Pataas na yan nandito sa may bandang Lanao del Sur hanggang dito sa bandang Cotabato City o North Cotabato, ilang bahagi rin ng Sultan Kudarat at most of South Cotabato area at General Santos. Mga medyo gloomy tayo at partly cloudy pero hot humid na panahon at all times. So magkakaroon man ng mga pagkulog at pagkidlat mostly dito sa mga ng Zamboanga Peninsula na magdala na lamang po ng payong just in case. Although mga madalas light to moderate at mga localized thunderstorms ang iiral. So pataas tayo sa bandang Mimaropa, medyo gloomy tayo pero mas maaraw at medyo maalinsangan tayo sa Puerto Princesa. Magiging maulap lang at mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan ang iiral sa ilang bahagi pa rin ng Taytay o bandang El Nido, pataas ng Coron, Palawan at most of Mindoro area magiging katamtaman din ng panahon, partly to sa Mosicao di ang iiral. Mula sa may bandang Quezon Province sa Atimonan, pataas ng Calabarzon area, kasama na ang bandang Calamba, Laguna at most of Batangas, magiging katamtaman pero gloomy ang paligid natin, pero maghalos kasama ang Metro Manila sa magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang panahon. Magkakaroon lamang ng mga ilang partly cloudy at mga isolated rain showers sa most of eastern sections ng Quezon Province, kasama na ang Aurora hanggang Kasiguran. Pero most of Northern Luzon, kasama na ang Central Luzon ng Tarlac, pataas ng extreme Northern Luzon, makakaranas tayo ng maaraw at malinsangan at hot humid na panahon. Although mas nagiging maulap dito sa silangan ng Isabela at Tugigaraw, asahan natin na mas mainit ang inyong temperatura sa maghapon. Ang mga nakanaka lang ang forecast at least 35% chance na magkakaroon tayo dyan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially bandang hapon, gabi o madaling araw. So kabuuan ng bansa halos moderate ang panahon natin. Mangilan-ngilan lamang sa may bandang katimugan ng bansa, kabilang ng South Luzon at Visayas at Western Mindanao na medyo makakaranas ng mas maulap na himpaporin at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So kamusta naman natin yung status ni 92W na natiling stationary siya at sustained wind of 37 km per hour at 1,008 hectopascal atmospheric pressure, pero nanatili itong invest at low pressure area na medyo moderate to high chance pa rin na magiging isang ganap na bagyo ito. Sa ngayon, dalawa na po yung bagong invest na binamantay natin. Mayroong kasunod tayo, si 90TW, pero napaka-shallow low pa lamang ito at mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Medyo pakanluran din ang kinikilos nito, so medyo obserbahan muna natin. Pero sa ngayon ay si 92W ang mas priority na binabantay natin. As of 8 o'clock AM, ang layo nito so far sa silangan ng Borongan ay nasa layong 2,414 km east ng Borongan Eastern Samar sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, malapit na ito sa may bandang southeast ng Guam, yung pinaka-lokasyon niya. So, kung i-activate natin yung satellite imagery, ito po yung actual niya. Mapapansin natin, medyo nagsha-shallow na naman siya. Kahapon, nag-reorganize siya and then medyo humihina na naman. So, medyo nahihirapan siya dahil po sa influence po ng high pressure area dito sa may bandang southeast ng Japan. Medyo may range of high pressure area kasi dyan. So medyo nahihindrance pa rin po yung pag-develop niya, pero patuloy pa rin ang kanyang low level convection na natatanawan pa rin at makikita naman natin sa mga forecast, patuloy pa rin kumikilos ito pahilagang kanluran at may potential pa nga po ito na makakapasok pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay wala pang initial na forecast track, although yung AI ng DeepMind, meron na po itong initial forecast track. So, kung i-activate natin yung DeepMind, halos 2 point pa lamang yung kanilang forecast. Ayan. So, masyado pang shallow at starting pa lamang yung forecast track niya. Pero sa ibang mga weather agencies, sa kasalukuyan ay wala pa po. So, nanatili pa lang stationary yung kanyang development. Itong si 90TW, masyado pa pong hilaw ito at 1,008 hectopascals. So, hindi pa natin nakikitaan sa ngayon
na ito ay magiging aktibong low pressure area. Well, tingnan po natin mga folks. Sa ngayon ay under monitoring siya as invest. So meron pa tayong at least mga 120-hour period para bantayan yan. Sa ngayon, itong si 92W so far ay under stationary look pa rin. Pero yung mga forecast niya ay mapapansin po natin, may tropical intensity forecast ito na posibleng from tropical depression, maaari pa siyang umabot sa tropical storm sa loob ng 5 araw, 4 o 5 araw po. So nitong darating na weekend hanggang next week ay may potential pa itong lumakas pa base na rin sa ating tropical cyclone intensity forecast. Yan, so matatawag pa ba natin itong local name na Francisco? May posibilidad pa po dahil ang kanyang forecast and symbol ay nanatili pa ring uncertainty, pero mataas po yung confidence niya na maaari pa itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility within at least mga 72-hour to 84-hour period po. Yan po yung long range forecast niya na posibleng makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan nyo naman mga folks, ay kumikilis ito pa kanluran o hilagang kanluran, or pwedeng west-northwestward, yan. West-northwestward po ang kilos niya, o halos pa kanluran din dahil masyadong slant ang galaw niya pa kanluran. So maaari pa itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility nitong darating nga po na weekend, at depende na lamang sa kanyang movement speed. So nakita natin medyo nagsashallow na naman siya habang lumalapit ito sa may bandang Guam. Ayan o. Halos sirap pa rin kanyang development, pero kung titingnan natin kay 90TW, halos mas makapal po yung trough nitong C90TW dahil embedded pa po siya ng intertropical convergence zone. So malaki-laki pa ang tsansa na ito'y maging mas malakas na low pressure area, itong C90TW. Pero sa ngayon, wala pa tayong gaanong upward low at low level convection na natatanaw kay 90TW, hindi kagaya kay 92. So obserbahan pa natin yan, masyado pang malayo yung lokasyon ng bagyo. Yan. At mula naman sa DeepMind AI, meron na rin silang initial forecast track. Ito nga po yan. At kung mapapansin po natin, i-activate natin yung satellite mode, ay makikita natin ang mula sa Guam ay maaari pa itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Approximate ahead of time within 72-hour period nga po. Yan, pagkapasok niya. Kung 72-hour period, so probably siguro either Sabado o Linggo ay makakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. And then, pagkapasok niya, mukhang dito pa lamang siya medyo lalakas. Dito, ang forecast na kasi from tropical storm to severe tropical storm. Ayon yan sa forecast track and symbol ng DeepMind. Ganon din dito. Yan, ganon din na pinapakitaan dito sa mga forecast track. Posibleng mag-tropical storm pa ito. So sa ngayon, ang medyo malinaw lang na nakikita natin na forecast track ay kay DeepMind AI na posibleng mula sa pagiging tropical depression, mag-tropical storm siya, and then bago siya pumasok ng PAR, ay posible pa itong mag-severe tropical storm. Pero malayo yan sa forecast na itong ating Spaghettios models, hanggang tropical storm pa lamang ang nakikitaan niya. So iba-iba pa yung initial forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies at yung mga simulations. So hindi pa sila masyado nagkakatugma, kaya hindi pa natin pwede makonclude kung anong ilalakas nito bago pumasok ng PAR this weekend or mga susunod na linggo pa, depende sa kanyang movement speed. Yan. At least may idea na tayo mga folks. Patuloy-tuloy lamang natin babantayin ha mga folks. At mula naman sa kanyang global forecast assessment monitoring, kung titignan natin kung talaga bang may tsansa na lumakas ito mula sa GFS ng kanyang simulation, ay dito hanggang tropical storm din na nakikitaan sa kanya pagtawid ng Guam, at maaaring nga ito makapasok pa ng PAR sa darating po na tingnan po natin ha. At dito dalawa na po yung development ng tropical cyclone. Kailan ito estimated papasok ng PAR? Well, estimated papasok mga June 20 pa rin o June 21. Ayan. So mga Sabado o Linggo nga po this weekend. At mapapansin natin, nagpapakita na rin na forecast itong si 90TW. Ito yung si 90TW, ayan o. Pero masyado pa itong hilaw, ayan o. Pero dito aggressive yung forecast sa GPS kay 93W. At halos sumusunod din sa galaw ni 92W. Kay CMWF, ganun din ang nakikitaan dito, pero iba ang nagiging galaw ni 90TW sa ngayon. Ito si 92W, papasok ito ng PAR sa Sabado o sa Linggo.
Malino naman yan, pero tropical depression naman ang expression dito ni ECMWF. Hanggang tropical depression lang siya sa ngayon. Yan. Ito si 90TW. And then mapapansin natin medyo iba ang nagiging kilos ni 90TW ayon kay ECMWF, pero patunay lamang na meron tayong panibagong invest. Base na rin dito. Ito naman yung sa Global Spectral Model. Yan, papasok talaga ito ng PAR by June 20 talaga or 21. So, Sabado nitong darating na Sabado o Linggo. So, malinaw naman yan mga folks, at sa kanyang mean sea level pressure ay mapapansin natin hanggang tropical depression lang ang inaabot niya kahit makapasok daw ng PAR nito sa Sabado o Linggo. And then ito si 90TW naman na susunod. Yan, so malayo pa itong si 93. Pero mapapansin natin pareho sila halos hindi makapag-enhance ng mas malakas, at maging si 92W ay mukhang makakalapit pa ito dito sa may bandang northeast ng Luzon. Ayan o. Kailan expected nito lalapit? Mga June 22 or Monday, next Monday na, nitong susunod na Lunes. Mukhang makakalapit pa ito sa northeastern part ng Luzon. Pero mukhang tropical depression lang ang kaya niyang abutin dito base dito sa pinaka mean sea level pressure niya. So kung ganyan lang siya kalakas, gaya nga po na sinabi natin kahapon, ay hindi masyado nito mapapalakas ang hatak sa habagat. So magkaroon pa rin tayo ng ulan pero hindi ganun ka-violent. So medyo good thing na rin o medyo good news yan kapag kaganyan. Wag lang siyang lumakas o mas lumakas pa sa tropical storm, magiging ibang usapan na po yan. Magkakaroon tayo ng enhance sa bagat lalo niyan. Pero kung magme-maintain lamang siya as tropical depression hanggang sa ito'y makapasok dito at makalapit sa northeastern part ng Luzon sa darating na Lunes o Martes, medyo good news dahil hindi ito gaano makakapagpalakas ng ating habagat. Although uulanin pa rin tayo dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng bandang southwestern Luzon. Bahagya pa rin makakahatak ng southwestern Luzon, pero hindi ito ganoon ka-violent na magdadala ng matitinding pag-ulan dahil medyo mahina lang yung sirkulasyon ni 92W. So, posibleng matawag pa rin siya sa local name na Francisco, kaya abang-abang na lamang sa update until this weekend. At least meron na tayong idea mga folks na makakapasok talaga ng PAR itong si Pre-Francisco at maaari pa itong umabot sa tropical depression category pagkapasok nito ng PAR sa Sabado o bandang Linggo na po. Yan. At yun na po, mataas na po yung kanyang cyclonic within 48-hour period. Malinaw na yan at mataas ang kanyang convergence at cyclonic position. So mukhang mataas pa rin yung kanyang low level convection at patuloy pa rin nating binabantayan dyan dahil medyo alanganin pa yung actual na development niya. Ang malinaw lamang dito ay maaari nga siyang makakapasok ng Philippine Area Responsibility. Itong C-90TW, bagamat halos sumasabay siya sa ikinikilos ni 92, ay medyo mas mataas yung trajectory niya. So, tingnan natin. Masyado pa pong malayo si 90TW para i-conclude natin sa ngayon mga folks. Samantala, sa ulat lindol, well, mapapansin natin kahapon medyo may mga malalakas-lakas pa na pag-inig. Kahapon ito ng bandang hapon, medyo may pagyinig na naman kaming nadetect at kaninang madaling araw, medyo meron na namang aftershocks dyan sa may bandang Mindanao. Kabilang na ang bandang Sarangani. So ingat na lamang po ang mga folks, tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks at mula sa Data PDP box ay meron na kaagad tayong naitala na mga magnitude 4 plus at marami-rami na ring aftershocks pa rin. Yan. So mula kanina ay ang magnitude 4 na na-detect ay yung sa may bandang Tarragona, southeast ng Tarragona, Davao Oriental po na may magnitude 4.9 na lindol ito at 19 km ang lalim. So halos aftershocks lang din siya pero medyo mas malayo dito sa range ng Davao Occidental or bandang General Santos. Naganap yan kaninang 5:49 AM ng madaling araw at yung isang magnitude 4 naman, 10 km ang lalim nito sa may bandang Sarangani. So patuloy pa rin ang medyo aftershocks dyan sa area. And then, yun, wala na pong sumunod sa kanya. So most probably ay aftershocks ito. Bibilangin natin kung ilan na total aftershocks natin ngayong araw dito sa may bandang paligid po ng Davao Occidental. Ay total niya ay 100, eksakto 100 na agad ang bilang ng lindol o aftershocks mula ngayong araw. Kahapon na lumagpas din ng 100 yung total earthquake. So tuloy-tuloy pa rin po yung mga aftershocks dyan sa may bahagi pa rin ng
Davao Occidental at Sarangani. Ingat na lang po mga folks sa mga taga Sarangani at General Santos dahil tuloy-tuloy pa rin po ang aftershocks dyan na umabot na nga po sa 100 ang total na lindol o aftershocks sa paligid. Kung titingnan naman natin yung historical earthquake data para sa month of June, dahil na nakakamahigit 2,000 na po yung total earthquakes natin. Ngayong araw, titingnan natin kung ilan na po yung total earthquakes natin for the month of June. Yan, ang total earthquakes natin ngayon ay nasa 2,155 earthquakes na po. 2,045 dito is magnitude 2.0 pataas, 92 sa magnitude 4, 15 sa magnitude 5 plus, at dalawang magnitude 6 at isang magnitude 7.0 plus, which is ito yung magnitude 7.8 na unang naitala dyan sa bahagi ng Sarangani. So 2,155 na po, sobrang dami na po ito, o pinakamarami na po ito ngayong buwan. At ingat pa rin po dahil ang bandang katimugan pa rin ng Mindanao ang may pinakamaraming clustered ng earthquake dyan. Kung ilalapit natin ng konti para sa paligid ng Sarangani o around ng Southern Mindanao, i-zoom in pa rin natin. Ayan. Yan. So nasa total of 1,485 po sa paligid na yan ng South Cotabato kasama na ang General Santos hanggang dito sa Jose Abad Santos. Yung sakop niyan ay nasa total of 1,485. So pinakamarami po sa area na kung saan nagkaroon ng magnitude 7.8 na lindol nung nakaraang linggo po. Yan. So ang dami. At patuloy pa rin na dadagdagan ng aftershocks dyan. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin ha. Yan. Ang dami at sobrang dami na po yung mga aftershocks dyan. At patuloy pa rin na nadadagdagan ngayong araw. So mag-iingat po mga folks, at yan po yung pinaka-situation. At meron tayong follower na ngayon sa ibang bansa ng mga Pilipino at nakita nila na mas maganda daw yung presentation natin dahil actual natin na monitor yung bilang ng lindol at nakikita natin yung total na earthquakes at least mula sa mismong aparato ni PBOX yan. At meron din tayong actual measurement. So natutuwa sila. So sa ating annual earthquake kasamang magnitude 1.0, total of 10,869 na po yung total earthquake natin ngayong taon. Pero kung aalisin natin na magnitude 1 ay 7,547 ang total earthquake natin. Yan, pinakamarami na sa nung nakaraang 2018 na lindol. So yun po yung pinaka-latest natin mga folks. Mag-iingat pa rin tayo lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Anytime, posibleng magkaroon din ng malakas na jolt. Lalo na't nag-iipon na naman ang lakas dito sa may bandang Bangged ha. Yan, sa may bandang Bangged. Ilocos sa Sur. Ingat na lamang po mga folks. Yan, lalo sa may bandang Bolinao po. Although nasa karagatan, pansin po na medyo gumagalaw na po yung ating Western Manila Plate. Yan, yung fault line na yan. Gumagalaw-galaw na po yan ha. Yan ha, ano bang fault line to? Yan. Itong fault line na yan, gumagalaw-galaw na po yan. Yang fault line natin yan. Kung mapapansin nyo po, naka-align dyan yung mga sunod-sunod na mga pagyayanig. Ayan o. Kaya ingat po dahil anytime may malakas na lindol na naman tayo sa Luzon na maitatala. Very ready lang po tayo anytime mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, June 18, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 18, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto natin malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan natin na medyo hot humid tayo kabilang na dito sa Metro Manila at rest of extreme Northern Luzon o Central Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.